Si Marlu Arizala, born March 11, 1998, ay lumaki sa isang simpleng pamilya sa Cavite. Wala masyadong resources, wala masyadong opportunities, pero maaga niyang na-discover na gusto niya talagang sumikat, mag-artista, mag-perform. Welcome to Papi Lippy, where we'll talk about different personalities, events, and important topics that are worth tackling. Bago po tayo magpatuloy, inaanyayahan ko kayo na i-like ang video na ito at mag-subscribe sa channel na to dahil napakalaking tulong na po ito para sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Noong 2015-2016, sumikit sa Facebook ang isang boy band parody group na tinawag nilang Hash5. Basically, kids version ng hashtags ng It's Showtime. Kilala sila bilang cringe performers, laging nagba-viral dahil sa funny at off-key na performances, at tinawag pa si Marlu ng internet ng kung ano-ano tulad ng Kalapangnit, Pambansang Pinipig, dahil sa pimples niya, at iba pang harsh memes na only early FB culture could produce. Pero guess what? Fame is fame. At yung pagka-cringe nila, yun mismo ang nagpasikat sa kanila. At bilang leader ng Hash5, si Marlu ang pinaka-naging mukha ng grupo. Noong September 2017, nag-viral ang balita. Si Marlu magpaparetoke. Nakita niya kasi na isa sa mga kaibigan niya nagpa-rhinoplastic, gumanda ang itsura. So naisip niya, kung siya pumogi, baka ako din. kaya nag-reach out siya sa The Icon Clinic ni Dr. Eric Yapchuangco. Nag-offer siya ng cross-deal, publicity kapalit ng malaking discount. And for the clinic, jackpot. Marlu was already viral, controversial, and perfect for marketing. So pumayag sila. Kasama pa ang Rated K ni Corina Sanchez who documented the entire transformation. At noong inilabas ang final reveal, boom! Xander Ford was born. Mas matangos ang ilong, mas maayos ang panga, mas malinis ang balat. The internet exploded. After ng makeover, sumikat si Xander Ford ng grabe. Guestings dito, shows doon, endorsements, mall shows. He was literally everywhere. Pero dito na pumasok ang downfall. Sabi-sabi ng mga nasa industriya, lumaki ang ulo. Naging pasaway sa talent agency, hindi nagpapakita sa guestings kasi nagbabakasyon kasama barkada, party dito, inom doon, gastos ng gastos na parang walang bukas. Isa sa mga dahilan ng pagbagsak niya? Wrong circle of friends at sobrang silaw sa kasikatan. Mga controversy na lalong nagpabagsak sa kanya. Ang Catherine Bernardo voice clip scandal. Pangit at sakang si Catherine Bernardo. Gusto ko lang po sa inyo, spoiler po talaga ako. Gusto ko lang po sa inyo i-tag na yung lobo pong ginagawa ni Catherine Bernardo po sa po yun. Galit ang buong Katnil fandom. Later, lumabas na bayad pala yung content, but damage done. Gandang Gabi Vice incident. Naimbita siya sa GGV, pero ayon sa reports, hindi pinalabas dahil nag-attitude daw siya backstage. Criminal Case 2019. Late 2019, inireklamo siya ng girlfriend niya ng physical abuse at rape. Po ako ng sorry dun sa ex ko, kahit po alam ko na wala naman akong ginawang masama sa kanya. Magpapasko tapos ganito yung mangyayari sa pamilya ko, sa mama ko. Ako lang inaasahan ng pamilya ko. At dahil Pasko na noon, talent agency mismo ang nagpiyansa. Naawa sila sa kanya. Medyo mabigat po sa kalooban namin na pumunta pa dito. Kasi marami pong binigay sa amin na problema ni Xander. Naisip po namin na baka dapat ito mabigyan siya ng aral na talaga. Pero syempre, magpapasko po, medyo lumambot po ang puso namin. Dito tuluyang bumagsak ang career ni Xander Ford. Pagdating ng 2020 onwards, napansin ng netizens bumalik na nga ang dating itsura ni Marlu.
Wala nang follow-up maintenance with the clinic, napabayaan ng sarili, at unti-unting nareset ang mukha niya pabalik sa Marlou. No savings, no investments, no projects. Walang naipundar kahit nung kasagsagan ng fame niya. At ang pinakamasaklap, yung dating Xander Ford na punong-puno ng yabang at ilusyon ng kasikatan, wala na. Pinalitan siya ng isang taong halatang nagsisisi at ngayon may pamilya na, asawa at anak, and he's trying to live a simple life again. Ang bagong pagkakataon, Rated K returns. Ngayon, after many years, binalikan siya ng Rated K. Same show na nagpa-Xander Ford sa kanya noon. At this time, they offered him another sponsored transformation. The question is, aabangan pa ba ito ng tao o tapos na ang curiosity ng publiko? Yun ang malaking tanong.